Yung confidential funds, lalo na yung mga documents na na-present ngayon, no? Mukhang medyo malakas yung ebidensya ng prosecution, no? Especially since mga, I would say, on its face, no? Mukhang irregular yung mga dokumento na present ng OVP to justify yung paggastos ng confidential funds. So, at first glance, of course, hindi pa natin nakikita buong lahat ng ebidensya ng prosecution. Pero sa ngayon, nakikita natin na mukhang irregular yung paggastos ng confidential funds. Okay, yeah. Despite na ilan pa lamang pong witnesses yung nakita, attorney, sa tingin nyo, sapat na merong umano'y violation sa paggamit ng confidential funds. Tama po? Yes, oo. Medyo lumilinaw na tayo ngayon, no? For example, yung sa yung pinakita nila na mga documents na nagbayad daw in a single day yung ng mga informants, no, pinagbabayad. So nakita sa mga resibo na iba't ibang lugar pero isang date lang, merong Makati, tapos merong Davao, ang lalayo ng lugar, no. That in itself is siya, mukhang violation talaga however you look at it, no? Kasi unang-una, if you will go to the document, titignan mo, imposible nga naman yan physically. Paano nakapunta yung isang tao sa iba't ibang lugar, no? Ngayon, kung sasabihin nila iba't ibang tao yan, hindi lang naman isang tao yan, that's still a violation because under the rules, kailangan yung authorized officer lang or yung authorized disbursing officer lang, siya lang yung pwedeng mag-disburse ng pera. So kung ginawa yan ng iba't ibang tao, edi violation pa rin. So however you look at it, there's a violation however you look at it.